Sa Log Town, si Gold Roger ay dinala sa isang lugar na kung saan siya ay papatayin sa pamumuno ni Vice Admiral Garp. Bago ang pagpatay, isang tao ang nagtanong kung saan niya itinago ang kanyang kayamanan na One Piece. Sumagot si Roger na iniwan niya ito para sa isang tao, ngunit bago niya masabi, nasaksak na siya ng mga berdugo. Makalipas ang 20 taon, si Luffy ay nasa isang maliit na bangkang dingi. Sinabi niya sa isang ibon ang tungkol sa kanyang pangarap na mahanap ang One Piece at maging hari ng mga pirata. Sa kasamahang palad ang bangka ay lumubog at nagpasya siyang pumasok sa isang bariles. Sa kalaunan ang bariles ay napadpad sa gitna ng 2 barko ng mga pirata na naglalabanan. Ang isang barko ay pinamumunuan ni Kapitan Alvida. Nanalo ang pangkat ni Alvida sa bandang huli. Di nagtagal nakuha nila ang bariles na kung saan nasa loob si Luffy. Sumunod tinanong ni Alvida ang isang pirata kung saan ang lokasyon ng isang bounty hunter na si Zoro. Sinabi niya na dinala si Zoro sa Six Seas Island. Kinagabihan, naglilinis si Kobe nang biglang lumabas si Luffy. Si Kobe ay sumigaw sa takot. Sinabi niya sa kanya na isa rin siyang pirata. Ikinagulat ito ni Kobe dahil mabait si Luffy. Sinabi ni Luffy na hindi lahat ng mga pirata ay masama. Sinabi niya na lumaki siya sa Windmill Village na madalas puntahan ng mga Red Hair Pirates at kanilang kapitan na si Shanks. Gustong sumama ni Luffy sa kanila, ngunit patuloy siyang tinatanggihan ni Shanks. Sinubukan ni Luffy na patunayan ang kanyang pagiging matigas, ngunit iyon ay nagbigay lamang sa kanya ng peklat sa ilalim ng kanyang mata. Habang ang lahat ay natutulog, lumabas ang dalawa. Hindi sinasadya ni Luffy na matamaan ang isang kampana at nagising ang crew. Hinarap ni Alvida si Luffy sa pag-aakalang siya ay isang bounty hunter, ngunit ininsulto siya ni Luffy at naging sanhi ng kanyang pag-atake sa kanila sa galit. At isa dito ay binaril si Luffy pero pinabalik niya sa kalaban. Sinabi ni Luffy na ang kanyang superpower ay isang katawan na gawa sa goma. Sa bandang huli, nanalo si Luffy at sinabihan niya si Kobe na kumuha ng bangka para makaalis na sila. Samantala sa Six Seas Island, si Zoro ay nilapitan ni Mr. Seven upang anyayahan siyang sumali sa grupo ng mga assassin. Tumanggi si Zoro, agad umatake si Seven gamit ang kanyang mga espada. Ipinagtanggol ni Zoro ang kanyang sarili gamit ang kanyang espada at pambihirang skills at pinatay si Seven. Kinabukasan, habang nag-uusap sila Luffy at Kobe, tinanong niya ito tungkol sa kanyang power. Sinabi ni Luffy na habang kasama niya ang Red Hair Pirates, may nakita siyang chest at binuksan niya ito. Kinain niya ang kakaibang prutas sa isang loob na maliit na box na isang devil fruit. Pagkatapos ay tinanong ni Luffy si Kobe tungkol sa kanyang pangarap at inamin ni Kobe na gusto niyang maging isang marine. Sa hindi kalayuan, si Nami ay nasa isang bangka na may chest. Di nagtagal nilapitan siya ng 2 pirata, humingi siya ng tulong. Ang mga pirata ay tumalon sa bangka upang suriin ang chest, ngunit ito ay walang laman. Nagpanggap lang pala si Nami para makuha ang kanilang bangka. Di nagtagal sina Luffy at Kobe ay dumaong sa Shells Town at pumunta sa isang bar kung saan naroon din sila Zoro at Nami. Habang nakikipag-flirt si Nami sa isang marine officer, sinubukan ng anak na babae ng bartender na mag-alok ng merienda kay Zoro. Ngunit hindi sinasadyang nabangga si Helmepo na anak ng isang mahalagang marine captain. Nagalit ito at tinapakan ng pagkain. Sinabihan siya ni Zoro na humingi ng tawad, ngunit naganap ang isang laban at di nagtagal naging isang bar brawl. Si Luffy ay bumilib kay Zoro sa kanyang abilidad. Nilapitan ni Zoro si Helmepo at nag-alok na dalhin si Zoro upang makita ang kanyang ama para sa isang deal. Sa base ng Marine, nakilala ni Zoro si Captain Morgan. Gayunpaman, sinabi ni Morgan na ang pag-atake sa Marines ay isang krimen na may parusang 7 araw na pagkakakulong. Umayag si Zoro sa kanilang deal para sa kanyang ama. Kinaumagahan, habang nakatali si Zoro, sinabihan siya ni Helmepo na walang intensyon si Morgan na palayain siya pagkatapos ng 7 araw. Sa sandaling iyon, umakyat si Luffy at nakatagpo si Zoro, kaya hiniling niya sa kanya na sumama siya sa kanyang crew. Tinagtagal nakapasok na si Nami sa loob. Pagpasok niya sa silid aklatan, tinanong siya ng isang opisyal kung ano ang ginagawa niya doon at sinabi niya na ipinadala siya ni Morgan upang maghanap ng map ng Grand Line. Ngunit di naniwala ang mga Marines at sinugod sila ni Nami. Sa sandaling iyon, nahulog si Luffy
sa isang butas. Si Nami ay nagbanta kay Luffy ngunit narinig ni Luffy ang lahat at sinabing kunin nila ang map na magkasama. Ngunit biglang lumitaw si Morgan. Nagpanggap si Nami na officer at sinabing dadalhin niya si Luffy sa isang selda at pinaniwalaan ito ni Morgan. Sa kanyang pag-alis, nagawa ni Nami na kunin ang kanyang susi at sinabi ni Luffy na dapat siyang sumali sa kanyang crew. Pumasok ang dalawa sa opisina ni Morgan at habang hinahanap nila ang map, aksidenteng na-trigger ni Luffy ang switch at bumukas ang isang lagusan sa sahig. Sa library, nakita ni Morgan ang mga sugatang opisyal at nalaman ang katotohanan tungkol kay Nami kaya pinatunog niya ang alarm. Mabilis na pumunta si Morgan sa opisina niya at sinira ang pintuhan gamit ang kanyang axe. Nang wala ng sapat na oras para buksan ang safe, puwersahang binunot ni Luffy ang box at tumilapon sila palabas ng bintana. Dito nga ay hinarap nila ang mga guwardiya. Nakita ni Zoro sila Luffy at Nami at nagpasya siyang tulungan sila. Madali sa kanila na talunin ang lahat ng mga officer, gayunpaman si Morgan ay lumabas at sinugod ang grupo nila Luffy. Pinakita ni Zoro ang kanyang three-sword style at ginamit ito upang hawakan ang kamay na palakol ni Morgan. Si Luffy ay tinadyakan si Morgan sa mukha at sa kalaunan ay natalo ito. Pagkatapos, kinuha ni Zoro ang safe at dinala ito sa bangka ni Nami. Habang naghahanda, ang tatlo lumitaw si Helmepo at binalaan sila at para arestuhin. Gayunpaman, dumating si Kobe at sinuntok ito sa mukha. Hindi sumama si Kobe dahil sa kanyang pangarap na maging Marines balang araw at iginalang ito ni Luffy. Samantala, nakatanggap si Garp ng isang tawag na nagsabi sa kanya na ang map sa Grand Line ay ninakaw. Sabay nito, sinabi ni Kabaji ang parehong balita sa kanyang kapitan na si Buggy na nangakong kukunin ang map. Di pagtagal, nabuksan ng tatlo ang safe at nakita nila ang map ng Grand Line. Ngunit kasunod nito, inatake sila ng paparating na barko. Nagpaputok ito ng pulang gas sa kanilang paligid. Ang tatlo ay nawalan ng malay kaya sinigurado ni Luffy na lununin muna ang map. Di nagtagal, nagising ang tatlo sa loob ng isang crate na agad na ibinaba para iwanan sila sa gitna ng isang circus performance ng mga tauhan ni Buggy. Ang circus ay dinaluhan ng mga tao na nakakadena sa kanilang mga upuan. Katapos ay lumabas si Buggy at sinabing kukunin niya ang map. Tinapon ni Nami ang sombrero ni Luffy papataas at tumakbo ito. Sa labas ay nabigla siya nang matuklasan na ang bayan ay winasak ng mga tauhan ni Buggy at naabutan siya ng mga pirata at nahuli ito. Inutusan ni Buggy na kunin sina Zoro at Nami habang tinatanong niya si Luffy tungkol sa map. Si Zoro ay nakatali sa isang gulong habang si Nami ay nakakulong sa isang birdcage. Biglang lumitaw si Kabaji at ipinakilala ang kanyang sarili kay Zoro na inihayag na pinatay ni Zoro ang kanyang kapatid. Hindi naaalala ni Zoro ang kapatid ni Kabaji na ikinagalit ni Kabaji at naging dahilan upang simulan niyang hagisan ng kutsilyo si Zoro habang umiikot ito. Sa entablado, itinali ni Buggy si Luffy sa isang contraption habang hinihila ang mga kamay at paa nito. Ngunit hindi ito nagdulot ng sakit dahil sa gomang katawan ni Luffy. Biglang napansin ni Buggy ang straw hat at sinabing ito ay kay Shanks. Pagkatapos ay sinubukan ni Buggy na magsalita si Luffy sa pamamagitan ng pagbabanta. Inilagay niya ang bata sa isang stretching device. Nagalit si Luffy at nagawa niyang makawala sa pagkagapos. Sinuntok niya si Buggy sa mukha at lumipad ang ulo nito, gayunpaman ibinunyag ni Buggy na siya ay kumain din ng isang devil fruit. Ang kanyang kapangyarihan ay kaya niyang paghiwalayin ang mga bahagi ng kanyang katawan. Nagpasabog si Buggy ng gas sa ulo ni Luffy at natumba ito. Isang flashback ang ipinakita na si Luffy ay nasa bar. Si Higuma at mga kasama nito ay hinihingi ang kanilang inumin at manggulo. Galit na hinarap ni Luffy si Higuma dahilan para kunin siya ng bandido. Gayunpaman, dumating si Shanks at sinabihan si Higuma na palayain si Luffy. Ngunit nang tumanggi si Higuma, agad na sumalakay ang mga tauhan ni Shanks. Madali nilang natalo ang mga bandido, ngunit ginamit ni Higuma ang kaguluhan upang makatakas kasama si Luffy sa isang bangka. Sa gitna ng dagat, lumitaw ang isang napakalaking halimaw at tumama sa bangka at kinain si Higuma. Habang dahan-dahan lumulubog si Luffy sa dagat, sakto namang dumating si Shanks at hinila siya palabas ng tubig.
Pagkatapos ay sumalakay ulit ang halimaw, ngunit tinitigan ito ni Shanks ng walang takot at sinasabing umatras na. Umalis ang halimaw, ngunit napansin ni Luffy na nawalan ng braso si Shanks, ngunit sinabi ni Shanks na mas mahalaga ang kaligtasan ni Luffy. Sa circus, nagising si Luffy sa loob ng isang glass tank na unti-unting napupuno ng tubig dagat. Samantala, nagawa ni Nami na makalabas sa hawla at inatake si Kabaji, si Zoro ay nakawala at tinumba si Kabaji. Pagkatapos, kinuha ang kanilang mga sandata at bumalik sa entablado kung saan pinalaya ni Nami si Luffy mula sa tangke. Iniluwa ni Luffy ang map dahil dito nakuha ni Buggy ang map. Inatake ni Zoro si Buggy, ngunit wala itong naging pinsala at patuloy lang na hinahati ni Buggy ang kanyang katawan. Pagkatapos ay pinaghiwa-hiwalay ni Buggy ang kanyang buong katawan sa maliliit na piraso at pinalipad ang mga ito sa paligid para matalo si Zoro at Nami. Gayunpaman, napansin ni Luffy ang ilang mga chest na walang laman at sinabi sa kanila na mayroon siyang plano. Nagsimulang magtulungan ang tatlo at inilagay ang mga bahagi ng katawan ni Buggy sa loob ng mga chest at pagkatapos ay sinara nila ito. Sa kalaunan ay hindi nabuo ni Buggy ang kanyang normal na katawan at inunat ni Luffy ang kanyang magkabilang braso pabalik upang tamaan si Buggy ng napakalakas. Pinalipad siya palabas ng isla. Pagkatapos ay nabawi ng trio ang map at pinalaya ang lahat ng mga mamamayan.